Like, I don't know how to say this. Ngayon, it's around 1:46 a.m. Pinapanood ko yung bagong post dun sa YouTube ni Zainab Harake. Yung kasal nila ni Ray Parks. I don't know if it's just me or meron pang ibang umiiyak kayo. Like, literally umiiyak ako. Yung eyebags ko nakikita naman. Like, I am not that kind of person na naiinggit kung may nakikita akong ikinakasal. Kasi never in my life na nakita ko or may nasaksihan akong kasal na naiinggit ako. Like, literally. Hindi ako naiinggit or ano. Di ko alam kasi di ko nai-imagine yung sarili ko na ikakasal ako. I don't know if it's just me or something like that. Maybe because di ko pa talaga nararanasan yung tunay na pagmamahal. Talaga. Like, literally. Pero, I've been there. Nagmahal na din ako. Nasaktan ng paulit-ulit. Like, right now, pinapanood ko yung vlog ni Zainab. Like, from the start ng vlog, tumutulo na yung luha ko. Kaya like, hindi ako naiinggit pero masayang-masaya ako para sa kanya. Alam naman natin, nasaksihan natin yung lahat ng nangyayari kay Zainab. Lahat ng nangyayaring shits, lahat ng nangyayaring live and all stuff. Like, napapaisip ako, after all what happened, meron pala talagang taong dadating at dadating na para sa'yo. Like, kahit sobrang shits na nangyayari sa buhay mo, may tao pa rin pala talagang dadating at dadating na para sa'yo. Like, napapaisip din ako minsan, paano kaya kung ako naman din yung paboran ng panahon. Ako din na naman yung papaboran ng Panginoon. Ano kaya yung mafe-feel ko? Sa iba nang nafe-feel ko ngayon na sobrang emotional ako kasi nakikita ko na masaya sila sa mga nangyayari sa buhay nila kasi nahanap na nila yung para sa kanila. Like, sino ba kasi dito yung may ayaw na mahanap yung para sa kanila? Yung taong magmamahal sa'yo, yung tatanggapin ka kung ano ka, yung ibibigay lahat sa'yo, hindi yung material na bagay kasi hindi yun yung hinahanap natin. Yung bagay na kahit ni sino sa atin yun yung hinihintay, yun yung hinihingi palagi at pinagdarasal sa Panginoon na sana dumating. Like, mapapatanong ka, kailan yung sa akin? Kailan yung ako naman? Pero ngayon, nung panood ko, tinapos ko talaga yung 40 minutes and 50 seconds. Doon ko na-realize talaga na kahit sobra pa yung effort mo sa mga nakaraan mong relationship, if hindi yan para sa'yo, hindi talaga ibibigay ni Lord yan sa'yo. Like, literally, ang saya-saya ko para sa kanila. Sobra. Like, ang galing ng timing ng Panginoon. Dumating si Ray Parks sa panahon na sobrang down na down si Zainab. Like, Diyos ko, sino ba naman kasing hindi sabi na ang swerte-swerte kung gano'n namang klaseng taong dadating sa buhay mo. Like, literally, sobrang saya pag ganun yung nangyari. Dun sa part na ngayon ko lang na-realize na hindi ko hahanapin o hindi ko ipipilit na may taong magmamahal sa akin ng ganun. Kasi
dadating at dadating talaga yung taong para sa akin. Plano na yun ni Lord eh. Si Lord na bahala na. Hindi ko sinabing ayoko na, wala nang pag-asa. Sobrang daming panahon pa na dadating. Sobrang dami dami pa. Ayokong umabot sa point na di na ako maniniwala talaga sa love. Ngayon ko lang na-realize talaga na in God's perfect time, merong darating at darating. Ngayon lang, like, sobrang emotional ko. Sobra, like, literally. Kakatapos ko lang nag-work ako ngayon. Pinost ko yung work ko para lang manood dun. Kasi kanina, naka-live ako. Sabi ng kaibigan ko, naka-post na daw kasi hindi ko siya na-notice kasi nga sobrang busy ko. Sobrang daming tabs na naka-open dito sa laptop ko. Doon ko na-realize talaga na grabe. Sobra pala talaga yung pagmamahal na meron. Diyos ko, kung sana, man Lord, kung may ibibigay ka man sa akin in the near future, hindi ko hihingin na parehas kay Ray Parks. Hihingin ko, o isasuggest ko lang, sana, the next person na ibibigay mo sa akin will be the last. Ayoko na. Pagod na ako sa paulit-ulit na lang. Masasaktan ako. Gusto ko naman na huwag naman. Like, pwedeng maging masaya naman kahit ngayon lang. Kahit dun lang sa part na mamahalin ako pabalik. I-reciprocate yung pagmamahal na binigay ko. I-respeto ako. Yung pamilya ko. Yung mama ko. Papa ko. Kasi sila yung taong hindi ko ipagpapalit kahit kanino. Lalong-lalo na yung anak ko. May Iya. Siya lang yung meron ako. Na hindi ko ipagpapalit kahit kanino. Siya yung buhay ko. Siya yung dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako. Lumalaban. Siya yung nagiging dahilan na parang na-realize ko before, nung wala pa siya. Na-realize ko na walang purpose yung buhay ko. Pero nang lumating yun si Iya, na-realize ko meron pala talagang purpose ang buhay. Meron na ibibigay sa Lord na purpose ng buhay mo. Hindi mo partner, meron din yung anak, mama at papa, pamilya, kaibigan, yung totoong kaibigan. Sila yung nagbibigay ng purpose sa buhay mo. Yun lang naman yung gusto ko eh. Na sana Lord, sana 1:55 a.m. June 10. Pag-pray ko na sana yung next person will be the last.